Magandang araw Pilipinas, bayan kong liyag. Ito another video reaction dito sa mainit na nag-viral video na si Saldi ko kanina lang. Sobrang excited ako, nanginginig yung kalamnan ko nung marinig ko to. Dahil ako talagang matagal ko nang iniintay na mukhang si Saldi ko nanonood kay Banat Bay. Dahil ito palaging panawagan to ni Banat Bay sa kanya na kung ako sa iyo magsalita ka na, Saldi ko. Mukhang ito na, Banat Bay, yung resulta ng lagi mong pangungulit kay Saldi ko. Ito na, sumagot na si Saldi ko at sa wakas inilaglag na si BBM. Ay naka, sobrang saya ko, hindi lang ako yung masaya ngayon, pati lahat ng mga banateros, basta sobrang saya dahil sa wakas mawawakasan na tong korupsyon na na dinaranas natin ngayon, na talaga namang sobrang nagpapahirap sa ating lahat. Nakikiramay po ako sa mga taong naapektuhan, mga namatayan dahil sa korupsyon na dulot ng mga taong ito. At ngayon, sama-sama tayong manalangin na sana talaga namang mawakasan na to. Pero meron lang ako sana gustong sabihin sa inyo na bakit si VP Sara Duterte lang ang karapat-dapat, or siya lang ang tanging solusyon sa kahirapan na nararanasan ng sambayanan. Sige, huwag na nga natin patagalin to, pakinggan na natin to si Saldi ko. Kahit na alam kong napakinggan nyo na to lahat. Sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Talaga. Nauunawaan ko rin kung bakit. Pero dahil dyan sa ginawa mo, Saldi ko, pinapatawad na kita. Hindi na ako galit sa'yo. Basta sabihin mo lang lahat. Wala kang isisikreto, lahat ilantad mo lahat. Mapapatawad ka. Ako mismo mapapatawad kita, and for sure ang buong sambayanan. Ewan ko, baka patawarin ka rin nila. Pero ako kasi, kung makulong ka man, you deserve it. Pero para sa akin, ako mismo mapapatawad kita bilang tao. Dahil halata naman, tingnan mo sa itsura mo, mukha namang nagsisisi ka na, at mukhang nahirapan ka talaga kung saan ka man naroon ngayon. Dahil kung ako man yung nasa katayuan mo, talagang halos talagang baka hindi ako makatulog. Tingnan nyo itsura ni Saldi ko. Nangayayat na, maitim yung ilalim ng mga mata. Mukha halatang stress na siya. Diba? So, nakakalungkot para sa iyo, kaibigan, pero sana gawin mo yung tama. Tuloy. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Grabe, umalis ako noong July 19, 2025. Naniniwala, dahil dun sa na yun, naniniwala ako na talagang kapag may usok, kapag may apoy, may usok. Baliktad. Kapag may usok, may apoy. Di ba? Hindi talaga pwede, wala talagang bahong hindi sisingaw. Talagang lahat ng mga bagay lilitaw. At kahit gaano pang karami ang pera ng gobyerno na hawak-hawak mo, pa rin, lilitaw pa rin ang katotohanan. At ito na nga, malapit na natin makamit ang tagumpay. Sige, tuloy. Para sa aking medical check-up, nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Grabe yun, no? You will be well taken care of
as instructed by the President. Ulitin natin. Tawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of As instructed by the President. Walang yan. Sarap pakinggan. Ay, ang sarap pakinggan. Grabe. Woo! Saldi ko, maraming salamat. At finally, lumitaw ka na. At sinabi mo na ang katotohanan. Sana huwag kang aatras. Sana tuloy-tuloyin mo yan. Dahil aasa sa iyo ang sambayanan. At inaantay namin yung part 2. Ilabas mo na lahat yan, ha, Saldi ko. O ngayon, punta naman tayo sa mensahe na gusto kong ipahatid sa ating lahat. Dahil dito, sa bagay na ito, since narito na si Saldi ko nagsalita na, maliwanag ngayon sa ating lahat na si Bongbong Marcos ay guilty sa lahat ng mga katiwaliang nangyayari ngayon. At dahil doon, malaki ang posibilidad, hindi man siya bumaba sa pwesto, ay mapatalsik siya sa pwesto ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Ngayon, kapag tumalsik na siya sa pwesto niya, sino ang uupo? Mayroong mga tao na nagsasabi, pangalanan na natin, unang-una si Alan Peter Cayetano. Ano po ba ang suggestion niya nung una? Although, sinabi niya, malamang suntok sa buwan, pero minsan, tinatamaan ang buwan. Anong gusto niya mangyari? I mean, suggestion niya. And for sure, hindi niya naman gusto yun. Suggestion niya lang naman. Yung sinasabi niya na walang tatakbo lahat. Lahat ng mga ano ngayon para lang matigil to. Walang tatakbo lahat ng mga current na nakaupo at magkakaroon tayo ng special election. I totally disagree to that suggestion, Senator Alan Peter Cayetano. Bakit? Kasi unang-una, special election, medyo delikado tayo dyan. Bakit? Sino ba yung yung nakaupong chairman ng COMELEC? Hindi ba lagay din ni Bongbong Marcos? At lahat tayo, mga kababayan, aware tayo na contaminated. Paano ba natin sasabihin? Okay, sige, wag natin sabihin contaminated, masyado mabigat. Pero ano siya, parang hindi siya 100% na mapagkakatiwalaan. Bakit? Tingnan nyo yung mga nangyari nitong nakaraang eleksyon. Una, yung Duterte Youth Party List. Binoto ng mahigit 1 milyon na botante or 2 milyon pa ata. Hindi pinaupo. Anong ipinalit? Makabayan Party List ba yun? Tapos, muntik pa yung BH Party List. Si Abante, talo na. Nanalo pa. 'Di ba? Ano pa? Si Attorney Respicio, ay tama ba? Si Attorney Respicio. Parang si Attorney Respicio din ata, 'di ba? Parang nagkaroon din siya ng problema. Parang dinidisqualify din siya, 'di ba? Tapos sino pa? Si Erich Sylvester Bend Tulpo. May kaso si Erich Sylvester Bend Tulpo, 'di ba? Na aminado siya doon sa kaso niya na 'yon. Kahalintulad din siya kasi kung 'yun ang pagbabasihan mo, yung si Erich Sylvester Bend Tulpo may kaso,
di ba ganun din yung sinabi nila, meron ding kaso yung representative ng Duterte Youth Party List. Kung yan ang pagbabasihan, di dapat pati si Erich Bedtulfo, hindi rin dapat nakaupo. Di ba? Pero ano nangyari? Nakaupo si Erich Bedtulfo. Ay nako. So, malinaw mga kababayan na yung gustong mangyari or yung suggestion ni Alan Peter Cayetano ay mahirap nakakatakot. I mean, yun, nakakatakot siyang gawin kasi sorry to say pero wala akong tiwala sa Comelec ngayon. Now, yung isa pa si Chavit Singson. Si Chavit Singson, meron siyang suggestion na paupuin daw muna, magre-resign daw yung dalawa, tapos papaupuin muna yung anong tawag dito, yung Supreme Court, isa sa mga Supreme Court. Paupuin muna as president. Malabo eh. Ay nako. Bakit hindi ko maintindihan kung bakit lumalabas sa mga isip nila itong mga to. Samantalang meron naman tayong konstitusyon na once a president is no longer capable, ang susunod ay nauupo ay ang vice president. Bakit pa tayo naglagay ng vice president kung kapag hindi na pwede ang presidente natin, hindi natin pauupuin yung vice president? Diba? Hindi ko maintindihan kung bakit sila nagsasasuggest. Pero yung kay Alan Peter Cayetano, kahit papaano, naiintindihan ko siya. Dahil sa sobrang gulo na, dahil nga doon sa masyado, kagaya nung yung gustong mangyari nung makakaliwa. Kasi ito si Alan Peter Cayetano kasi sobrang bait eh. Sobrang bait ni Alan Peter Cayetano na lahat ng klase ng tao gusto niyang pagbigyan. Para naman sa akin, ito sarili ko lang namang opinion to. Para sa akin, si Alan, na hindi lahat ng tao pwede mong pagbigyan, Sir Alan Peter. Kasi dahil sa sobrang kabaitan nating mga Pilipino, napagsasamantalahan tayo eh. Ngayon siguro, panahon na para gamitin naman natin yung tapang natin. Kasi meron naman tayong tapang nakatago lang. Tayo mga Pilipino, matatapang tayo, kaya lang nakatago. Ngayon, kailangan ilabas natin yun. Gamitin natin ng tama, yung tapang. Diba? Dahil sa, sa pangyayaring ito, ang dami kasi nananawagan na panagutin si Bongbong, pero wag paupuin si Sara Duterte. Bakit ganon? Gusto nila kaya ang ginagawa nila, kinakasuhan pa nila si Sara Duterte na sa mga kasong hindi naman nila kayang patunayan. Diba? Kaya mga kababayan, kaya ako ginawa tong vlog na to para manawagan na gawin natin yung nasa konstitusyon. Kasi putya, kung hindi natin paupuin si Vice President Sara Duterte, edi sa mga susunod na panahon, wag na tayo maglagay ng Vice President, puro President na lang. Diba? It doesn't make any sense eh. na meron ka pang Vice President, tapos pag nawala yung presidente, hindi mo pala pwedeng paupuin. Kaya ito guys, ito na yung matagal natin pinakaiintay eh. Nagkaroon na tayo ng isang matapang na presidente, matapang at matuwid na presidente.
yon ay ang tatay ni VP Sara Duterte. At ayon sa kanyang ama, si VP Sara ay much better or way better than him. Napatunayan niya yon. Bakit? Nung hinawakan ni VP Sara ang Davao, mas lalong humigpit ang Davao. And aside from that, na zero balance niya ang debt or ang utang ng Davao City. Yan ang kailangan natin, mga kababayan. Yan yung klaseng tao na kailangan nating mamuno sa bansa natin. Yung may political will, hindi takot kahit kanino, gagawin ang tama kahit mayroong masasagasaan. Basta alam niyang tama, basta tama, gagawin niya. Nakukuha nyo? I will be more than glad to support Vice President Sara Duterte to become the new President of the Republic of the Philippines. Sana magkaisa tayo doon. Alam nyo yung mga nangyayari ngayon, guys, para siyang blessing in disguise. Bakit ko nasabi? Yung nakikita natin na lahat inuusig si VP Sara is actually a good sign. Bakit? Dahil nakikita ng lahat ng mga umuusig sa kanya na siya lang ang makakapigil sa lahat ng katiwalian dito sa Pilipinas. Bakit hindi natin ilalagay yung ganitong klaseng tao na kayang makapigil, 'di ba? Na kayang pumigil sa lahat ng katiwalian dito sa Pilipinas. Wala akong nakikitang dahilan para hindi si Sara Duterte ang maging presidente. Siya na yung matagal na nating iniintay. Siya na talaga sa tingin ko Siya na talaga. The fact na lahat ng mga tiwali nakikita natin pinipilit siyang pabagsakin dahil alam nila kapag naupo si VP Sara, end game silang lahat. Nakukuha nyo? Wala tayong ibang pwedeng ilagay dyan kundi si VP Sara. Dahil yan ang nasa konstitusyon. Wala nang kahit anong suggestion. Sundin natin ang konstitusyon. Tapos, kung gusto nyo talaga na mapabuti ang Pilipinas, ilagay natin ang tama. Ang tamang tao sa posisyon. Bakit blessing in disguise? Kasi, yung pagiging Vice President ni Sara Duterte, na-expose lahat ng mga tiwali sa Pilipinas. Kuha nyo yun? Diba? It's crystal clear, mga kababayan. Lahat ng mga tiwali, nakita nating lahat ng malinaw sa ating mga mata. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon kasi nangyari itong mga bagay na to. Kahit na medyo nagkaroon ng mga gulo or ng mga ganitong sakuna, alam ko kalooban ng Diyos yan. Siguro pwedeng sabihin natin na nagbuhay sila ng buhay para makita ng mga Pilipino na lahat ng mga taong to na nasa pwesto ngayon, sila lahat ngayon ay karapat-dapat lang na mawala sa pwesto nila ngayon. Ngayon, kapag upo ni VP Sara, markado na natin lahat 'yan. Alam na natin lahat kung sino yung mga tulonggis diyan. O pag upo ngayon ni VP Sara sa susunod na eleksyon, alam na natin kung sino yung mga pagtatatanggalin natin diyan at alam na natin kung sino yung mga ipapalit natin. Imagine kapag upo ni VP Sara diyan,
Tapos nagkaroon ng election sa 2028. Siyempre, iboboto natin ulit si VP Sara. Maglalagay ngayon tayo ng panibagong mga senador diyan na makakasama niya, na makakatulong niya para sa patuloy na progresibo ng Pilipinas. Di ba napakaganda nun, guys? Dahil sa nangyari ngayon, namarkahan na natin lahat sila. Tingnan, unang-una, ayan sila Tito Soto, ayan si Gatchalian. Nakita nyo naman nung lumabas yung video ni Saldico, sobrang defensive niya dun sa sa interview niya, yung ano ba tawag doon, ambush ambush interview. Sobrang defensive niya dun eh. Bakit siya defensive? 'Di ba senador ka, para ka sa bayan. Kung para ka sa bayan, dapat nga ano mo pa si Saldico eh, protektahan mo pa eh. Dahil naglalantad siya ng katotohanan eh. Pero anong ginagawa nitong mga to? Dinidepensahan pa nila si Bongbong Marcos. Si Ping Lacson, si Tito Soto, sino pa? Itong dalawa si Pangilinan tsaka si Bam Aquino, hindi natin alam paano nakaupo ulit yan eh. Isinot na natin sa inidoro noon yan eh, bakit nakabalik pa eh. Di irespeto natin kung meron bumoto talaga sa kanila. Pero sa susunod na eleksyon, syempre, alam na natin, lalo na si Riza Ontiveros, babalik pa ba natin sa pwesto yan? Sa mga congressman, nakita natin lahat ng mga tarantado dyan. Lahat ng pagkikita nyo sa Quadcom, iboboto nyo pa ba yan? Siyempre hindi na. So, blessing in disguise ang nangyari sa pagkakaupo ni VP Sara dyan. Kaya, sana ngayon, dahil nangyari na to, kung mapapaupo natin si VP Sara, magiging maayos na lahat. Kasi dati, nung panahon ni PRRD, nakaupo siya bilang presidente dahil sa political will niya, napatameme niya. Pero, napatameme niya lahat ng mga kawatan, mga siraulo, mga tolongges. Pero, meron pa rin pumipigil eh. Kasi, nandyan pa rin sila. Meron pa rin mga pumipigil. Ngayon, imagine nyo kung si VP Sara nakaupo at dahil sa nangyari ngayon, namarkahan natin yung mga tolongges, namarkahan natin lahat sila, malalagyan natin si VP, ilalagay natin kasama ni VP Sara yung mga taong karapat dapat na isama sa kanya para sa patuloy na progresibo ng bansa. Yun mga kababayan, yun yung gusto kong ipahatid sa inyong lahat. Sana kung sa tingin nyo tama itong pinagsasabi ko dito, i-share nyo sa mga sa mga kamag-anak nyo, sa lahat ng mga, lalo na kasi ako may mga kakilala ko na hindi pa rin sila aware talagang pagdating sa mga usaping ganito, usaping politika, marami sa kanila inosente pa rin, ignorante pa rin. Kaya paki-share niyo sa mga kaibigan niyo, kakilala niyo, lahat ng mga para matuto sila. Dahil ang lahat deserve nating mga Pilipino ang matuto dahil sa kamangmangan natin pinagsasamantalahan tayo ng mga yan. Kaya ngayon, panahon na para lahat ng Pilipino matuto. Lahat ng Pilipino magising sa katotohanan. Huwag tayong magpauto. Ang hirap kasi sa atin, masyado tayo naniniwala, lalo na pa sa mga sikat mga artista na kaya may mga artista na na napapalagay na ilalagay sa pwesto dahil sa ganun Pag nakita natin maganda yung image sa showbiz, tapos tumakbo sa politika, iboboto natin. Tanggalin na natin yung ganong mindset. Dapat ang ilagay natin yung karapat-dapat, hindi yung mukhang karapat-dapat. Matuto tayo magsuri. O siya, mga kababayan, masyado nang mahaba. Baka hindi natapusin. Hanggang dyan na lang. Maraming salamat. Mahalin natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayong lahat. Peace out.